Sinagot ko lang yung sa comment na ako daw ay tanga. Ako ay bubo. Bakit ibinigay ko daw sa kanya? Hindi. Nakiusap sa akin. Sabi niya, tita, pwede ba po akong tulungan? Yung medyo na i-involve na naman si Kalingap Edu sa isa na namang issue dito sa community ng Kalingap, no, na kung saan yung sponsor niya daw ay nagsalita na at nagawa ito ng sponsor dahil nga sa mga paratang daw, no, na hindi maganda at mga sinasabing against sa kanya. At ang hinihingi niya ngayon ay magsalita si Edu doon sa mga issue lumalabas about, no, doon sa ibinigay daw na pera na pangdagdag, no, sa sasakyan na gustong kunin or bilhin ng Edu. So, kung may katotohanan nito, yun po ang isa sa ating pag-uusapan at bibigyan ko ng opinion sa kwentong ito at kung nararapat ba na si Edu ay magsalita o magpaliwanag patungkol dito sa sinasabi ng sponsor na to. Ito yung nakakalungkot na kumbaga tumutulong, taong tumutulong sa isang vlogger o charity vlogger, then magkakaroon ng ganitong issue, para pong nakakalungkot lang siya. Kasi although hindi naman lahat, no, may mga sponsor talaga na they are doing something in return at meron naman talagang tumutulong lang. Yung iba nga ayaw pang magpakilala eh. 'Di ba? Ayaw nilang mini-mention sila. Kasi ayaw nilang ma-involve sa kung anumang gulo na pwedeng mangyari sa isang community. Ang sa kanila lang ay ang tumulong. Meron din naman na kaya tumutulong because they need something in return. Shout out, recognitions, and makilala, no, ng may-ari ng community. So, ilan lang po yan sa mga pangyayari dito sa SOCMED or doon sa mga nasa community na mayroong charity vlogger na sinusuportahan, no? So ang aking bibigyan ng reaction dito is totoo ba or dapat nga ba, no, na pagbigyan ni Kalingap Edu yung hinihiling ng sponsor niya na to, na kahit papano ay may naitulong sa kanya. At actually hindi lang sa kanya, no, based dito sa kwento nitong ang sponsor na to, hindi lang si Kalingap Edu ang tinutulungan niya. Panahon pa raw ng Erica or marami pa siyang ibang tinulungan. Kung ano po yung aking sinasabi, hayaan niyo pong i-share ko yung video na yon para po mas maliwanagan tayo. And bago po ako magpatuloy, welcome sa aking live stream. Kung bago pa lang po kayo sa aking, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So ito na po yung video, no, ng isang sponsor, dating sponsor, or I don't know if sponsor pa rin Kalingap Edu until now, na nagsalita, no, kasi parang nababati ko siya, no, dahil doon sa mga pangyayari, and parang siya pa yung nabiblame at bakit siya nagtulong, nagbigay ka tapos ngayon sinusumbat mo, something like that, no. Pero pakinggan po natin kung ano yung gusto niya sabihin. At inuulit ko lang po, wala po akong kinakampihan sa lahat ng aking ginagawang reaction. Ako po yung nakabase lamang sa aking nabasa, narinig, na unawaan. At yun po yung binibigay kong opinion. Hindi po ako sumusuporta sa Kalingap or sa anti-Kalingap. I'm just stating facts that for me is correct. Okay? So, kung meron man po kayong comment, suggestion, leave it on our comment section. Alright? magsalita po ng toong nangyari. Kasi hindi ko makaya yung mga sinasabi ninyo na ako ay fake news, may aangkinin ko yung sasakyan ni Edu. Tapos sabi niya may magpagnanasa ako kay Edu. Sa tanda ko na to, hindi. Ito po yung mga hindi magagandang sabihin, no?
kung may katotohanan man itong sinasabi ni Ma'am Lydia daw po siya, parang napaka-kikitid ng utak ng mga taong magsasabi na may pagnanasa pa, no, si Ma'am Lydia kay Edu. Kita nyo naman po, no, I don't know, kung paano pumapasok sa mga isipan ng mga taong ganyan magsalita, no. Sana po iwasan, no, ng mga taong kung wala man lang kayong masabi, maipaliwanag, no, maibigay na magandang opinion, manahimik na lang po kayo, no, kaysa magsasabi kayo na siguro may pagnanasa lang yung matandang yan kay Edu, or gusto niya rin balang araw mapunta yung sasakyan sa kanya, no. Hindi po yun yung issue. Ang issue po rito yung gusto, no, ni Madam Lydia na bigyan ng paliwanag ni Edu yung isyong binabato sa kanya, and yun ay yung itong pera ata na binigay nitong si Madam Lydia, no. Although sponsor siya, no, bigyan naman po ninyo sana ng konting respeto, kasi hindi lang naman si Edu yung tinutulungan niya, at hindi naman po siyang bastos na tao para po kayong mga may masabi lang, may mga mamema lang magsasalita ng ganyan. Oo, sasabihin ninyo sa akin, kung ganun pala, bakit siya lumalantad? Napakabalat sibuyas niya. Alam nga naman ng takbo ng sokmed. Yes, I know, no, na talagang may mga taong ang gawain ay mang-asar, no, mambwisit, na they don't care about what the others may feel about them, no. Kaya lang nakakahiya po. Kayo rin naman po yung nakakahiya, di ba? Kasi hindi kayo marunong magsalita or magpaliwanag doon sa argumentong gustong bigyang pansin ng taong nagsasalita, katulad ni Ma'am Lydia. Hindi ko po kaano-ano or kakilala itong si Lydia, no, si Ma'am Lydia. Akin lang pong nabasa ito at napanood, and ang kanyang hiling lang naman, no, linisin ni Edu yung pangalan niya sa isyong ito. Parang anak ko si Edu. Gusto ko lang sana si Edu magsalita. Sabihin niya ang totoo. Na siya ay nakiusap sa akin. Sinabi pa niya na para ako magulang. Sinabi niya ang kailangan niya. Hindi ako tanga na magbigay ng pera, $1,000 na para sa sarili niya. No. Pag kailangan sa mga beneficiary, okay, magbibigay ko. Matagal na akong sponsor niya ito. Since Erika pa, alam niya yan lahat, pati beneficiary binibigyan ko. Marami ako natulungan sa Kalingap. Okay. So, I don't know the full details, no? But according to what I understand sa sinasabi ni Madam Lydia is, Edu is asking, no, a certain amount, 1,000, para sa sasakyan niya. So, personal use, ika nga. But it seems, no, based on what I understand, parang hindi ata magbibigay or nagbigay si Ma'am Lydia. Kasi nga personal use. Pero if it comes to beneficiaries dun sa mga nangangailangan, saka siya nagbibigay. So correct me po if I'm wrong on that understanding of mine. Okay? So nililinaw lang dito ni Madam Lydia, no, na she is helping Edu pagdating doon sa mga beneficiaries. And maybe naaabutan din naman si Edu. No, alam nyo, kalakaran na po dito sa social media yan, sa mga community, na once may binigay ang sponsor, mayroong natatanggap ang vlogger or yung taong pinakisuyuan. I've been there. That's why I know it, no? So, maaaring naabutan din ng Ma'am Lydia itong si Edu. Now, in terms of doon sa issue na sinasabi niya, yun po yung pagkakaintindi ko. Humihingi ng tulong si Edu na siya ay bigyan or pahiramin or whatever ng ng $1,000, no? So, it seems parang humihingi no? Sorry parang humihingi si Edu. Okay? Na hindi ata napagbigyan. Okay? So, ang gusto lang linawin dito ni Ma'am Lydia, no, sa whole story na to, is linawin ni Edu yung bagay na yon, na siya ay lumapit kay Ma'am Lydia asking help sa
sasakyan na gusto niyang kunin. Okay. So, ito na yung argumentong pumapasok. Kung may katotohanan ba o wala. No? Kung ito ay totoo, kung itong sinasabi ni Ma'am Lydia ay totoo, person involved in this matter, especially if you're a blogger holding a responsibility, no, to help others at nagkaroon ka ng issue sa mga sponsor mo, dapat po nililinaw to. Hindi po ito hinahayaan. Hindi po ito dapat pinagbibingi-bingihan. No? Dahil isabihin nyo, mawawala din yan, mamamatay din yung issue na yan kasi hindi naman totoo. No. No, kayo po, no, like who's involved here is Kalingap Edu. So I think Kalingap Edu should speak out about this matter. No, kasi sponsor na to. What if it happens from other to other sponsor na meron siya? Di ba? Bakit ka mahihiya na aminin kung totoo man na ikaw ay humingi ng tulong sa sponsor mo to buy something for yourself? Di ba? Kung pagbibigyan naman nila. So, iisipin ninyo, baka kasi iniisip siguro ni Kalingap Edu, kung totoo man magiging cause yun para mabash siya. Paano po itong lumabas na ngayon? Di ba? And, ngayon, kung hindi totoo yan, sino ba ang masisira? Si Ma'am Lydia din naman, di ba? Hindi po yung ganito na, I don't know, if until now, hindi pa rin nagsasalita si Kalingap Edu about the matter. No, ang sa akin lang po rito, bahagi po siya ng Kalingap community dahil sponsor siya, no? And base din po sa kwento ni Madam, hindi siya tumutulong, no, kay Edu lang. Marami na siyang natulungan. Naging part na siya ng community dahil tumutulong talaga siya. So bilang respeto, no, na lang kay Madam Lydia, if ever, no, na talagang wala siyang ibang naging issue sa community na to, why not give it to her? No? Hindi naman kasi, siguro magiging kasiraan yun dahil may mga anti-Kalingap, but for the sake of your sponsor, no? Ganun na lang sana yung tingnan eh. Hindi yung sa walang tibunan naman. Diba? Well, siguro kung marami talagang sponsor si Kalingap Edu, pwede niyang pabayaan itong isang to, no? But ang sa akin kasi rito, respeto, no? Kasi kung sakaling nagsisinungaling man si Ma'am Lydia rito, siya rin naman ang babalikan. Ang sa akin dito, linisin ni Edu dahil siya yung pumupront at siya yung may mga beneficiary at may mga sponsor pang naniniwala sa kanya. Maaring may magsasabi sa kanya na wag mo nang patulan yan kasi lalaki lang yan, lalo na palalakihin ng mga anti-Kalingap yan. Of course, palalakihin talaga ng anti-Kalingap yan. Now, depende na yan kung paano sasagutin ni Kalingap Edu para yung mismong mga anti-Kalingap na pwedeng balikan siya, mag-iisip sa kung ano man yung gagawin nilang balik kay Edu. Di ba? Ang aking nililinganaw lang dito is yung nire-request ng sponsor na to. Now, if that request is not valid, no? Say it, di ba? Hindi mo naman kailangan magpaliwanag na magalit, no? Mga insulto. Explain it in a manner na maiintindihan ng tao, no? Na logically you're explaining, you're just telling the truth, di ba? Kasi kung totoo yung sinasabi mo, hindi ka para maapektuhan, no, sa sinasabi ng mga sponsors or ng kung sino pa man. Ang mahalaga rito is binigyan mo ng importansya yung sponsor mo. No? Ganun lang yun eh. Kasi kahit na sabihin natin may ginawang masama or gumawa ng hindi maganda si sponsor sa'yo, no, bilang kaparte, naging bahagi siya ng journey mo sa pagtulong sa ibang nangangailangan nating kababayan, at least, no, show some respect to her. Okay, hindi to para po i-bash si Kalingap Edu, no? Although hindi pa natin or hindi ko pa naririnig kung ano yung side ni Kalingap Edu, ang sa akin lang dito, hindi lalabas si Ma'am Lydia to show her face, to talk like this, if
ang purpose niya lang is sirain si Edu. No? I don't think so. Kasi kung matagal na siyang supporter ng Kalingap community, di ba? Noon pa, pumapil na yan. Or I don't know, pumapil na ba siya dati? No? Ni isa wala akong binoy-boy na inaanong sinumbat. Lahat ng tulong ko, taus-pusong nagaling sa puso ko yan. Para kung anak si Edo ang pinta ko sa kanya. Kaya ako nagtataka bakit ganun ang nangyari. Sinagot ko lang yung sa comment na ako daw ay tanga. Ako ay bubo. Bakit ibinigay ko daw sa kanya? Hindi. Nakiusap sa akin. Sabi niya, tita, pwede ba ko akong tulungan? Yun ang sabi niya sa akin. Ano yun? Parang kuha ko ng sasakyan ko. Yun ang salita sa akin. Kaya ako, bali wala sa akin niya pera. Hindi ko hinangad ang anong maraming pera. Ang hinangad ko makatulong sa mga mahirap. Magtulong. Kumingi ng tulong sa akin kasi para kong anak. Kaya tinigyan ko. Binigyan ko siya ng $1,000. Hindi niya nakuha yun. Kasi kulang ng second. Kaya ko al-sulang second, pero wala yung second. Kanya hindi niya nakuha. Nung pumunta ako ng daig, binigyan ko siya kung ang magkano palit ng $1,000. Saka ako ang nagtumos kasi ako ang sender. Yun. Pinadala ko sa Western Union. Okay, so malinaw pala dito, no? Kasi hindi ko pa napanood ng buo yan eh. So talagang nabigyan. Although hindi nabigay through remittance, binigyan din pala talaga. Okay, so yun po yung nililinaw lang dito ni Madam Lydia. And, aral na rin, no, siguro sa ibang mga sponsors, viewers, o kung sino man, no, in general, ika nga, if kayo po ay titingin sa comment section at magbabasa, please, no, try to compose, try to control your emotions. So parang ang nangyari naman dito kay Madam Lydia, sumagot siya doon sa mga comment section, no, at yun, siguro nabalikan siya ng mga balikan. So, ito ay aral din, no, sa hindi lang kay Ma'am Lydia, kundi sa lahat. Na if ever you want to reply to those comment against you, make sure po na kaya nyong i-handle. No? Ngayon, siguro, hindi nagawang i-handle ni Madam Lydia at kaya ngayon nananawagan siya kay Edu na linawin yung issue na to. And, I don't think, para sa akin kasi wala namang masama eh, no? Kung sakaling umamin man si Edu, no? It shows lang na talagang pwede kong masabi na yung mga revenue na nakukuha niya, eh talagang binibigay niya sa beneficiary, no? Kung may magtira man siya, is not enough for him to buy a car. Kaya humingi siya ng tulong kay Ma'am Lydia, na binagbigyan naman ni Ma'am Lydia, di ba? Kasi naging nasa isip na natin eh, no, tayong mga viewers and even the vloggers na ang mga charity vloggers ay may kinikita. Oo, totoo yun, may kinikita po ang mga charity vloggers. But depende po yan doon sa mga beneficiary nila. So, I heard one of the content ni Edo na nanghihingi siya ng tulong, no? Na siya ay hanapan ng bagong beneficiary na may scout. No, so it seems na hindi ganun kaayos ngayon yung kita ni Edo sa kanyang channel. Okay, so there's nothing wrong in accepting it and asking help from the sponsor, especially if the sponsor treat you like a son, no? Or kabahagi ka ng pamilya, you know? So, kung totoo man yung sinasabing ito ni Ma'am Lydia, I don't see any wrong, no, na magsalita sa ito and confirm, no, na siya ay tinulungan or siya ay hindi tinulungan or hindi siya nabigyan ni Ma'am Lydia. Kasi siya yung masisira eh. Di ba? Sa pagsasalitang ito ni Ma'am Lydia at hindi siya nagsalita, some of his sponsor might think twice na ngayon na hindi mo pala ako kayang hindi naman ipagtanggol, ipaliwanag yung side ko.
No? Parang may mga ganong mag-iisip laban kay Edu. Okay? Yung pananahimik kasi hindi laging dapat yun yung gawin mo eh. No? At hindi dahil sa nagsalita ka, defensive ka na. No? Nagsasalita ka dahil kailangan. No? Kailangan mong linisin yung pangalan ng sponsor at linisin yung pangalan mo. Diba? Oo, sa SOCMED, kahit na anong paliwanag mo, no? Mayroon at mayroong maibabato sa'yo. Pero hindi po lahat ng nasa SOCMED ay naniniwala. No? May mga nag-iisip na tao rin. Binibigyan nyo lang sila, or kami, ng dahilan para mag-isip kung totoo ba yung ibinabatong accusation sa'yo. Diba? Yun eh. Hindi para ipakita na defensive ka na masyado kang sip-sip kung kanino man. No, it's not that. Hindi yan yung point eh. Ang point dito is ipakita mo na totoo ka. 'Di ba? Dahil kapag yan ay naramdaman ng mga taong manunood sa iyo at sumusuporta sa iyo, regardless ano mang sabihin sa iyo, hindi na maniniwala yan. So yung pananahimik po ay hindi laging sagot. No? So kumbaga, sometimes we need to choose our battle. At paano natin ma-choose yung battle natin na to? Yan po ay tingnan ninyo yung sitwasyon. Sa kasong ito, it involves money, it involves the sponsor. Diba? Sponsor na hindi lang sa'yo nakasuporta, sponsor na matagal na, no? Na naging parte ng channel mo, dapat pag mga ganyan, nagsasalita. Yun po ay opinion ko. Hindi ko po sinasabing mali, no? Yung opinion ng iba. Or kung sakasakali mang hindi magsalita si Edu, yun yung kanya. Ang sa akin lang dito, yun po yung saloobin ko. Nagre-reaction lang po ako at wala po akong kinikilig. So, kung may mali, no, si Ma'am Lydia, i-mention kasi wala na eh. Sinokmed na eh. No, nag-public na si Ma'am Lydia eh. So, para sa akin, Edu should speak out publicly also. No, not to ruin the reputation of Ma'am Lydia. Not just to show us kung ano yung totoo. Now, after that, pwede na siyang hindi sumagot. Ang mahalaga, di ba, narinig ninyo kung ano man yung nasa salita. Hindi naman porke nagsalita si Edu at magsasalita uli si Ma'am Lydia, kailangan sagutin niyo ulit. No. No. Yun ay respeto at pagpapahalaga na rin sa sarili. Yun yung sa akin. Okay? So, issue lang po tayo ha, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lang, maraming salamat.